napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun po, kamusta mga ka-BDS, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At mega shoutout sa mga hero abroad OFW na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. At syempre sa ating mga senior citizen po dyan, sorry, nabubulol po. Senior citizen dyan na patuloy na sumusuporta sa ating programa. Siyempre, mega shoutout din sa patuloy na yung aking solid na supporters. Yan, sila Mami Rena Baher, Mami Teresa Arong, yan, si Ma'am Kat na nasa Australia na nanonood, at sa iba pa dyan. Mega shoutout sa inyo po lahat. Yan. Eto, panoorin natin. Sabi ko na nga ba ito na yung nasa isip ko nung nakaraan. Na tipong ginamit lang si Pangulong Bongbong Marcos na wag tutulan ang pag-aresto dito kay Pastor Apollo Kibuloy, at pagkatapos noon ay tatablahin na siya. So eto na, buti. Ako aminado naman din ako na tatablahin nila tong Chacha na to. Alam ko yan dahil hindi rin sila papayag na talagang magtuloy-tuloy ang termino nito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil kawawa sila. So ito mo, no? Bago lang to, no? Pagtutol ng Makabayan Block sa economic Chacha. Yan, eto na. Siyempre, bida dyan ang tatlong. Ayoko na lang sundutan eh. Ang tatlong, kayo na lang mag-comment. Dali. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakisubscribe naman po ang aking second account na J. Guevara Official at ang aking Facebook page na J. Guevara 18. So hindi pa tayo masyadong tutok sa Facebook natin, pero try natin na pagsabayin ang upload doon at upload po dito. So yun, panoorin na natin to. Franz Castro, pasok. Process the full liberalization or allowing 100% Hindi pala si Franz Castro, foreign ownership in public utilities, educational institutions, and advertising. Pagtitibayin at sisementohan lamang nito ang mga patakarang neoliberal at tatanggalin ang mga restriksyon para ganap na makapag-ari at lalong makapandambong ang mga dayuhan sa ating lupain at ekonomiya ng ating bansa. Sa ating mahabang karanasan sa foreign direct investments, puro matatamis ngunit napapakong pangako ang dala nito. Mahal pa rin ang bilihin, serbisyo at utilities gaya ng kuryente at sabi ni Maring Janet, bababa na bilihin dito sa Pilipinas. Nung panahon nga daw ni Duterte, 80 kilo nga daw ng bigas. So paano to, Maring Janet, yung mga kumari mo, kinokontra yung mga sinasabi mo. Na kesyo mababa na bilihin dito sa Pilas, sabi mo yan, nasa vlog mo. Makitanggi mo, huwag mo burahin ha. lubusang lumiit kung hindi man tuluyang bumagsak ang agricultural and manufacturing sectors. Nananatiling pinakamahirap ang mga magsasaka, mangingisda, habang ang galing din na strategy nila dito, no? Alam niyo kung bakit magaling? Ginamit muna nila si Pangulong Bongbong Marcos para mapakulong nila or madiin nila or masira nila si Pastor Apollo Kibuloy at para din madamay ang mga Duterte. Tapos ngayon na nasagawa na nila yung plano, eto na ngayon, kinokontra na nila. Ang galing ng strategy nyo ha. Sabi ko na nga ba, ito yung gagawin nila eh. Si Anli Virus. Si Anli Virus mga kumari tong mga to. abarat pa rin ang sahod ng mga manggagawa. Hindi sasagutin ng pagpasok ng mga dayuhan ang matagal ng problema
ng nananatiling komersyalisado at kolonyal na edukasyon sa ating bansa. Hindi ito sang-ayon sa layunin ng edukasyon na itaguyod ang makabayan na paghuhubog ng kaisipan at kamalayan ng kabataan at sambayan ng Pilipino. Hindi pa man nasasakatuparan ang hangarin ng saligang batas na siguraduhin at paunlarin ang paghuhubog ng nasyonalismo at patriotismo sa edukasyon, gayon din ang pampublikong utilidad na mahalaga para sa industrialisasyon at tunay na reforma sa lupa, tatanggalin pa ng RBH number 7 ang mga restriksyon na proteksyon para sa pagpapayaman ng sariling atin. Bukod ba dito, naniniwala tayong wala sa ayos, wala sa tama ang isinasagawang proseso ngayon ng pagbabago ng konstitusyon na malinaw na hindi naman nakasaad sa ating saligang batas. Nananatili rin tayong mapagbantay sa anumang hidden agenda kaugnay ng RBH. Itong grupo na tong Makabayan Block na to talagang ano. Iba yung akbayan sa Makabayan Block, no? Pero iisa lang yan, alam ko eh. Sino mo nagkwento nun? Si Ka Eric ata nagkwento nun eh, no? Na halos pinag-iba lang yung pangalan pero halos si isang grupo lang talaga yan. No? Yun yung pagkakaalam ko ha. Oh, ay. Oh, kahit saan talaga to eh, no? Basta hindi ka dilawan, kontra ka. At iba pa ang klase ng tsa-tsa. At tututulan natin ang anumang tangka sa pagtatanggal sa pagbabawal sa base militar, armas nuklear at patakarang gera pabor sa Estados Unidos at iba pang mga dambuhalang ekonomiya. Dagdag pa dito, tututulan rin natin ang posibleng pag-alis sa umiiral na term limit para magpalawig pa sa poder ng Administrasyong Marcos, mga dinastiyang politikal at iba pang mga kasapakat nito. Isulong ang agenda ng kababaihan at sambayanan, Kababaihan tutulan na ang naman. tsa-tsa ng ilan, lupa, sahod, kabuhayan, serbisyo, karapatan, Dami nun ah! Bakit nung panahon nila Noynoy, nila Lenny, no, bakit hindi nyo mga naipatupad yan? Ito, aminado ako na pabor sa amin to bilang sa mga Duterte supporters dahil tutol din po ako dyan sa tsa-tsa na yan. Dahil ulitin ko, papabor lang po ako dyan kung sakali man po ng mga Duterte na po ang ating Pangulo. Yan, pabor ako dyan. Pero kapag ayoko lang magsalita, mahirap na. Mga mababat, diya. Ay, nako. Sige, tuloy natin. soberanya. Ito ang mga panawagan ng mga kababaihan para sa pagbabago. Pagbabagong panlipunan, hindi pagbabago ng charter. Nako For po. all these reasons, Gabriela Women's Party votes no to RBH number 7. Yan na. Para lang mabigyan Yan na, daan ang idol ko. ng usapin ng tsa-tsa ng My favorite. Administrasyong Marcos Jr., maraming kinansel ang Kongreso na committee meetings at labis na Ang pinaikli walang ang kapagod-pagod. plenary session sa loob ng 2 linggo, February 26 hanggang March 6. Imbis na talakayin natin ang mga panukalang tunay na sasagot sa problema ng ating mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, buro, kabataan, OFWs, O, diba? Nabanggit yung kabataan, kababaihan, mangingisda. Eh, yan din yung mga tinalakay ni Risa Ontiveros, diba? Kaya ang galing ng ano nila. Oh, sabi nyo, diba, Franz Castro, kaysa ibang atupagin, bakit hindi atupagin ng mga kapakanan, ng mangingisda, kababaihan, mahihirap, magsasaka? Oh, ba't ayaw mo sabihin kay ano yan, kay Hontiveros? Yan naman pala gusto nyo eh. Pero ang galing din nitong mga to, no? Hindi nila pinapakita sa tao na alam yung tipong gagawa sila ng ano, yung tipong gagawa sila na eksena na kung ngari kukontrahin nila si Hontiveros. No? Wala rin eh, no? Kasi alam namang tao plastikan lang. mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao at iba pa, ang tsa-tsa para sa 100% owner ownership sa pamamagitan ng paglalagay ng unless otherwise provided by law ang ating inaatupag. Tila ba minamaliit nating lubos ang kakayanan ng mga Pilipino? Talamak ang colonial mentality kung saan mistulang tinuturing na tagapagligtas ang banyaga at ang foreign direct investments. Nako, yan na. Parang ibinabalik tayo sa panahon ng kolonyalismo Nako. ng Espanya, Amerika at Hapon kung saan
turing sa atin ay walang kakayahan at second-class citizen sa ating lupang sinilangan. Tinulugan ng kasalukuyan at ng mga nakalipas na administrasyon ang pambansang industrialisasyon. Tapos ngayon, ina-expect natin na ang mga dayuhan Wait lang, maputol ko lang kayo, may naalala ko. Asan na yung mga sinasabi ng mga dilawan vloggers dyan? Lalo na yung si Panga. Yung si Mangga, natandaan nyo, yung nasa live natin. Asan na yung sinasabi mo? Na ang pink lawan at ang dilawan at ang pulangaw, kung tawagin yung mga pulahan, ay nagkakaisa na. So asan na yun? Talaga kayo, invento talaga kayo eh, no? ibigay sa atin ito? Mayaman ang Pilipinas pero naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Iniluluwas ang ating murang na yaman Yeah, kaya mo yan. habang ini-import natin ang mga Nakautol-utol mahal ka na na mga dyan. produkto ng ibang bansa. Bakit nga ba nangingibang bansa ang ating mga OFW? Dahil mas mataas ang sahod sa ibang bansa. Sa Pilipinas, race to the bottom ang sahod ng mga manggagawa. Ang sahod ng mga guro, nurse, natin dito ay hindi hamak na mas mababa kumpara sa ibang bansa. Ano ba ang solusyon? Itaas ang minimum na sahod sa nakabubuhay na sahod. At ano ba yung balakid? Ang sagot, ayaw ng pribado at mga dayuhang kumpanya dahil liliit ang kanilang kita, ayaw ng mga ekonomista ng gobyerno dahil aalis din umano ang foreign corporations and companies at foreign investors dito sa Pilipinas. Ang gusto lamang nilang manggagawa ay disente at nakabubuhay na sahod, ngunit pinagkakait sa kanila ngayon ang tubo. Ito ang sagot nila laban sa mga panukala. Tapos ngayon sasabihin ng mga pro-chacha na anti-wage hike naman, ang 100% ownership, ang lahat ng mga maitaas ang sahod. Hindi kompetisyon ang magpapataas ng sahod ng mga manggagawa. Hindi ang awa ng mga kapitalista o ng kompetisyon sa pamamagitan ng pagpapasok ng mga marami pang dayo. Oh, Maring Janet, ito yung mga sinasabi mo na hindi pa ba kayo masaya? Sabi ni Maring Janet sa video niya. Hindi pa ba kayo masaya, mga Balahura Duterte supporter? Hindi pa ba kayo masaya na mataas ang pasahod ng mga tao ngayon? Mataas ang ng bansa natin ngayon ng food supply. Ha? Asan na? Puro kasi kayo kontra. So ngayon, tanungin kita. So ibig sabihin, wala, ano to? Ano to sinasabi nila? Ang daming reklamo dito. Maring Jared, ito nung pagtunan mo ng pansin. Ang kumpanyang korporasyon ang dahilan ng mga wage increase. Dekada-dekadang aktwal na karanasan ng mga Pilipino manggagawa at hindi tataas ang sahod kung hindi sasama sa ipinaglalaban. Public utilities, hindi makakapayag ang kinatawa ng ACT Teachers na sa hinaharap ay pagmamay-ari na ng mga dayuhan ng lahat ng mga public utilities sa bansa. Naku po. Kuryente, tubig, komunikasyon at iba pa, iinom lang ng tubig ang mga Pilipino ay kailangan niya magbayad ng water bill. Sa mga dayuhan, magbubukas lang ng bentilador ay magbabayad ng electric bill sa mga dayuhan. Anong klaseng pambansang polisiya ito? Public utilities are imbued with public interest. Pero public interest pa rin ba ang mamamayani kung ito ay 100% pagmamay-ari ng mga dayuhan? Kung privatize pa nga lang ay tubo at kita na ang namamayani imbis na serbisyo. Paano na kaya kung dayuhang pagmamay-ari na ito? Foreign companies come and go. Kapag pinagkakapakit Alam nyo, total, nagkakautal-utal ka naman dyan. Ako muna magsasalita. Narinig nyo? Alam nyo, ito yung isa sa kinakatakot talaga natin. Balang araw ay tayo ay bigla na lang magugulat na itong Pilipinas ay pagmamay-ari na ng Amerika. Totoo yan. At hindi malabong mangyari yan ngayon. Dahil sa mga hirap lang magsalita. No? Kaya balang araw, baka bumalik na naman tayo sa dati nating buhay. Tayo na naman ay lalaban sa mga Amerikano dahil ipagtatanggol natin ng ating bayan. Lalim na. Minsan napapaginipan ko to. Sa totoo lang. Na bigla na daw na
may mga Amerikano na dito sa bansa natin. Meron naman talaga, merong Amerikano talaga rito. Yung tipong sila na yung nagmamanage ng lahat ng mga ano dito sa Pilipinas. No? Tapos, ang hirap magsalita. So, ayon lang yung sa panaginip ko, sana wag mangyari. Katok tayo. Sana wag mangyari yung ganung mga bagay na yun, no? Na balang araw, mangugulat na lang tayo, hawak na tayo ng mga Amerikano. Kaya hanggat maaari, sana wag naman sana mangyari yon. Pangulong Bongbong Marcos, naku po. Okay, tuloy natin to. Nila ang Pilipino aalis na sa Pilipinas. Kaya sa edukasyon, ang Pilipinas at ang Pilipino pa rin ba ang puso ng konstitusyon kung hahayaan na ang edukasyon ay makokontrol ng mga dayuhan at ang mga paaralan ay magmamay-ari ng mga dayuhan, ni hindi nga makapasok sa paaralan ang mga kabataan dahil sa hirap ng buhay at kailangan nilang tumulong sa paghahanap buhay. Sa ibang mga lugar ay kailangan pang tumawid sa ilog ang mga estudyante at guro para lamang makarating sa paaralan. Uso pa rin ang textbook sharing at paghahati ng iisang classroom para sa dalawang klase. Kahit ang ating gobyerno ay hindi priority ang pagpapagawa ng mga bagong pampublikong paaralan. Pinapangarap ng mga pro-chacha ay pumasok ang Harvard at iba pang mga well-funded foreign schools. Pero nakakalimutan yata nila na hindi naman mura ang tuition fee Oo. and other school fees na mga iyan. Malinaw na para lang Minsan may pakinabang din to si Franz no? Totoo. Minsan may pakinabang din to Totoo naman Yung mga Harvard University na yan, yung mga high school na yan, mga school na mga pangmayayaman lang. Nako magkano tuition fee niyan? Sa public school nga lang, hindi na magkaugaga ibang mga magulang, pamasahe, baon, no, yung mga school project, 'di ba? Tapos magiging high na tayo dito sa Pilipinas. Pero di natin alam, subukan pa natin. Makiramdam. Pakiramdaman pa natin ng pakiramdaman hanggang sa magugulat na lang tayo Pilipinas ano bang pwede tawag sa Jakarta na. sa mayaman at hindi ang mga mahihirap ang walang akses sa edukasyon ang makikinabang dito. Marami mga Pilipino ang nagtatanong kung bakit pilit na pinag-uusapan ng Chacha ng mga binoto nilang mga politiko para magrepresenta sa kanila, kung hindi naman nila interes ang pagbabago nito. Sa katunayan, sinasabi ng Pulse Asia, SWS, na karamihan sa mga Pilipino ay tutol pa nga sa Chacha. Bakit pilit na itinutulak ang Chacha ng Marcos Jr. administration? Unconstitutional ang ginagawa ng Kongreso ngayon sa proseso ng pag-aamyenda ng konstitusyon. Walang fourth mode ang pagbabago ng konstitusyon. Maari lamang itong gawin sa pamamagitan ng Constitutional Assembly, Constitutional Convention, People's Initiative, at wala nang iba. Hindi rin sinasagot ng mga nagpapanukala ng RB 87 kung ano ang mangyayari kung magkaiba ang version ng RB 87 ng House at ng Senado, lalo pa ngayon lamang na magkaiba ang nakasulat sa probisyon tungkol sa pagboto ng Kongreso. Magkakaroon ba ng bicameral conference committee? Kung oo, nangangamba ang kinatawa ng ACT teachers na mayroong isingit na iba pang mga amyenda sa konstitusyon na hindi na pag-usapan dito sa House o sa Senado. Nakabatay sa karanasan ng pangambang ito, kagaya ng mga GAA fiscal year 2024. Dagdag pa rito, napakadelikado ang pagbubukas ng Chacha at sa tingin ng makabayan, parang itong test case at pages set ng President ang RB 87 sa punto na maipasa ang House of Representatives at ang Senado. Hindi malayo na magpasa din ng iba pang mga RBH sa hinaharap. Kung ganito lang pala kadali ang magpasa ng amyenda sa konstitusyon, Papakita kaya dito si Raul. maabuso para maipasok yung 100% foreign ownership ng lupa, term extension, Pag-team no lagi yun. election, pagtanggal sa prohibition sa political dynasty. So, I'm wrapping up.
Mr. Speaker, ilang daang taong nagdusa ang mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo ng Espanyol, Amerikano at Hapon. Ilang daang taong pinatay, inabuso at inalipi ng ating mga ninuno ang mga dayuhang mananakop. Milyong-milyong mga Pilipino ang namatay at pinatay para lamang makamit ng inang bayan ang pinakamimithi nating kalayaan. Kung ang mga bayani ay nakikinig sa panukalang Chacha at sa mga prinsipyo at dahilan sa likod ng inihapag na pagbabago rito, ano kaya ang kanilang isisigaw? Sabi ni General Luna, negosyo o kalayaan, bayan o sarili, Mamili ka. pumili ka. Ikaw, anong isisigaw mo? Ikaw, Franz Castro, ano isisigaw mo? Si Risa, si Duterte o si Marcos? Mamili ka. Meron bang consolation prize? Si Pastor Apollo Kibuloy. Ito, pati dialogue ni Juan Luna, sinama mo dyan, Franz Castro Gravity So ito po ang dahilan, Mr. Speaker, kung bakit tayo ay bumoboto ng no sa RB 87. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Number one, mali Ayan na. ang premise nito. You have to admit that protectionist Ayan na si measures, Boy including deglobalization and regionalization, Ayan are na. on the rise. At the forefront is the US itself. Hindi ako tanga. Imagine in a world that is supposed Hindi ko makalimutan yung sinabi nito Hindi ako tanga. Bali Victorian ako. Ngayon, sa mga mangbubutas. Ngayon, asan na kayo? Dali, labas na kayo dyan. Kalabanin nyo tong Makabayan Block. Kayo naman ang magdigmaan ngayon. connected by technology, the US House of Representatives voted to ban TikTok to protect its own big tech companies and is forcing TikTok USA to find a local buyer. Silang mga makapangyarihang bansa na nagpapatupad ng protectionist policies ngayon ay sila ring nagtutulak sa mga naghihikahos na bansa gaya ng Pilipinas para lalo magbukas sa kanila. Ang unfair naman. Number 2, pangakong madaling mapako ang dala ng unfair dalawang naman. kapital. Nasa interes ng big foreign corporations na huwag magdala sa atin ng makabuluhang tulong para hindi tayo makabuo ng mauunlad na pambansang industriya at manatili tayo nakasandal sa kanila. We start by being beggars for FDI, we'll end up begging for more. Number 3, strong domestic foundations muna. Before China and Russia pursued the wrong expansionist path and became strategic competitors of the US, umabante sila dahil ginamit nila ang kabad ng bayan para mamuhunan Kaya sa naman, mga kabayan naman ang industriya. Pinatupad ang tunay na reforma agraryo, kaya nakalikha sila ng mga dekalidad na trabaho para sa mamamayan nila. Number 4, walang unity para sa economic chacha, not even among Filipino economists. Meanwhile, in the education sector, school heads, teachers, and students are in harmony, united in saying that economic chacha is not the answer. Number 5, we can be resourceful for the wrong nagmamadali ito, reasons. Inaprubahan dati ang chacha via CONCON. Sinoportahan ang di umano'y People's Initiative at ngayon naman tinatahak ang fourth mode para amyendahan ang konstitusyon. Parang forum shopping po ang nangyayari. Number 6, hindi galing sa taong bayan ang panukalang chacha. By endorsing Chacha, the sitting president is going against one of his sworn duties in his oath as per Article 7, Section 5 of the Constitution. That is, to preserve and defend the Constitution. Number 7, iba ang pangunahing problema ng taong bayan. Sa survey ng WR numero, 44% ang nagsabi na walang pinagbago ang antas ng kahirapan sa bansa under Marcos Jr. or under Duterte. 47% naman ang nagsabi, lumala pa nga under the current admin. At sabi ng 59%, lumala din ang presyo ng bilihin in the current admin. Napatunayan po, Mr. Speaker, walang anumang batas na pumapabor sa malaking negosyo o dayuhan ang matagumpay na nagpababa ng presyo ng kuryente, tubig, petrolyo, pamasahe at iba pa. Nagiging daluyan lang ang ganong mga batas para tumaas ang presyo kahit palpak ang serbisyo. For those 7 reasons, we vote no to RBH 7. Para sa inang bayan, no to economic charter change. Alam niyo mga kaibigan, Nako, bigla sumulpot. dati Sino kung to? ano mga pinagkasabi nito. Bulaan, kung ano-ano kesyo. Ang lamot mo, pangit. Yan. Pero ngayon, mga kaibigan, Bigla sumusulpot tong hayop na to. pabor ang sinasabi niya. In favor kay Pastor Apollo Kibuloy na Oo. manyakon.
Ito si Banat Bay. Ah! Ha? Kung ano-anong mga sinasabi dati na puro hindi rin makain, pero ngayon, putang ina mo, himod tumbong ka na din. Panoodin niyo ito, ha? Mantakin mo, ginastify niyang appointed son of God siya? Siya ang makapangyarihan at ang tatay niya may-ari na sanlibutan? Ba't di mo mapatigil to si Marcos? Sana ba't bigla sumulpot to? Di ba, kung talagang propeta ka, Alam mo, eto ayun, andyan na yan eh. Yeah, pag-usapan na. Bigla sumulpot. May sasabihin pa naman sana ako dun sa, Dev, dito, guys, isama na natin to. Dahil alam nyo, ito lang may kaibigan kasi ako na nagtatrabaho sa sa Malacanang. So eto, may kwento lang naman daw doon. Kami na tayo dito kalabanat bay. Tsaka kay Ninyo tayo Barsaga na yan. May mga kwento doon na etong nangyayaring gulo daw sa Duterte at Marcos is gawa-gawa lang daw to or planado ng Marcos at Duterte para daw lumabas pa talaga yung iba pa nilang mga kalaban dito sa sa politiko, sa gobyerno. Ewan ko lang kwento-kwento lang yon pero mahirap paniwalaan na pwede rin naman din mangyari. Mahirap paniwalaan na pwede rin mangyari. No? So dito na sumulpot na to eh. Gulat ako, ba't biglang sumulpot to eh. So dito sinasabi ni Ninyo Barsaga, no? Eto. Alamin muna, ginamit lang ang Diyos. Now, todo depensa ka sa Kanya. Ano yan? Nagtanga-tangahan ka na din? Sabi niya kay Banat Bay. Ito kasi, itong video ni Banat Bay, naghalungkot na naman. Ang hilig nyo talaga maghalungkat ng mga old videos. Di, kahit ako din po, binabanatan ko si Banat Bay. Oh, si Banat Bay, nabanatan ko din. Si Pastor Apollo Kibuloy, nabanatan ko rin yan. Totoo yan. Binanatan ko rin yan at lagi rin naman din sinasabi ni Banat Bay na binanatan niya rin si Pastor Apollo Kibuloy nung kahit naman ngayon, binabanatan niya yan dati nung hindi pa nangyayari ito eh. No? So, ang hirap kasi sa inyo, kaya hindi nyo maintindihan ng mga tanga-tanga mga vlogger. Kasi nga kayo, kahit mali ang gawin or tama man or mali ang makita nyo sa inyong sinusuportahan na politiko ay magiging tama pa rin sa inyo. Hindi kasi katulad namin kapag may mali yung sinusuportahan namin, sinisita namin, binabanatan namin. No? Kaya malayong malayo sa yung katulad nyo mga vlogger at sa amin, malayo, napakalayo. Pakalayo ng antas. Isa kang tao kami. Saksak mo yan sa bumbunan mong hayop ka. Ayoko nang panoorin to. Si old video ni Banat Bay, kinalkal mo na namang hayop ka. Wala ka na talagang ginawang magandang ng hayop ka. Lahat na lang ng kasiraan, nilalabas mong hayop ka. Wala ka nang ginawang matino dito sa mundong hayop ka. Tad ba? Bunot ako, bigla sumulpot eh, no? Okay, mabalik tayo doon sa nireaksyonan natin, mga kabiyaya. Diba? Sabi ko na sa inyo, hindi ako nagkamali. Pagkatapos pakinabangan ng mga dilawan, si Pangulong Bongbong Marcos, ngayon kinokontra na siya. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ginamit lang talaga nila si Pangulong Bongbong Marcos para hindi tutulan itong pag-aresto at pag-uusig dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At hindi na nga ako doon nagkamali. Eto na, gumagalaw na ang tatlong Tres Marias with the hotdog yung isa. Oh, bakit? May hotdog naman talaga yun. Binabay lang yun pero may hotdog pa rin yun. So kayo, ano magiging komento nyo rito sa napanood nyong video? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.